So yun mga kamaster, magandang gabi sa inyong lahat. Miss nyo ba ako? Ay mukhang matagal tayong hindi nakapag-explore So gusto ko lang ipapaalam sa inyong lahat mga kamaster, abang-abang kayo sa magiging upload natin. Abangan nyo yung magiging pagbalik natin. Hanapin natin yung mga kaibigan natin. Lagi nyo akong ginagambala Pinunong Kamandag. Alam ko, lagi mo kami sinusundan. Lahat kami mga hunter. Lahat yung mga kasamahan, yung mga demonyo kayo. Hindi nyo kami pinatahimik kahit wala na kami sa explore. Abangan yung pagbabalik ko. Kung makikita mo tong video na to, alam ko, aambahan nyo ako sa daan. Sige lang, gawin nyo kung ano yung dapat gawin. Hanggat kaya kong manatili sa puder ng Panginoon, magtitimpi ako. Pero pag sagad na yung pasensya ko, pinunong tawag dito, Pinunong Kamandag, hindi mo talaga kami pinatahimik, kaming mga hunters Talagang kayong mga commander, mga galamay ni Pinunong Kamandag, talagang gagawa kayo ng paraan. Hayaan nyo, babalik ako. Hindi ko pwedeng isabahala yung mga ginawa nyo sa akin ngayon. Wala na ako sa explore. Pero mga bahay namin pinipilit yung puntahan. So yun mga kamaster, parang napipikon lang talaga ako. Pasensya na, nabubuisit ako sa mga ginagawa niyo sa aming mga commander na to. Pasensya na talaga mga kamaster. Ayoko na sana mag video Hindi ko lang nakuna ng footage habang kayo ay nangungusisa sa mga kapitbahay. Alam ko, hindi nyo ako nakikita kanina. Tibay rin ang sikmuran nyo. Nagpanggap pa kayo na kamag-anak ko para lang matuntun ako. Hindi naman kayo makakalapit sa bahay kasi sasakit yung ulo nyo pag lalapit kayo sa bahay, dahil may nilagay ako doon. Nag-video ako ngayon pero hindi ako sa bahay. Makikita mo tong video na to, Pinunong Kamandag. Nagkandalitsi-litsi yung buhay namin mga hunter dahil sa yung mga pinuno kayo. Mga galamay nyo din, sunod-sunuran. Dahil sa mga utos nyo, dahil sa mga pangakong wala namang natupad. Pangakong bigyan ng bigas, bigyan ng pera, bigyan ng magandang buhay yung pamilya, para yung mga padre di pamilya sasama sa inyo. Pero walang kahit isa na tinupad nyo para gambalain kami mga hunters na na dito sa baba. Pinilit nyo kaming anuhin talaga. Pinuno, alam ko na-miss nyo na kami. Miss nyo yung pagbabalik namin. Sige lang, hanapin nyo kami. Talagang hindi nyo kami titigilan. At ito lang mga kamaster, talagang napipiko na talaga ako dito sa Pinunong Kamandag na to Hindi ko lang talaga nakuna ng video dahil yung cellphone ko iniwan ko dun sa anak ko. Tapos may binili lang ako. Bumili ako ng kalahating bigas kanina. Tapos may mga 6 na tao nagtanong-tanong doon sa mga kapitbahay. Nagpakilala pa talaga yung mga ugok na tauhan ni Kamandag na kamag-anak ko daw. Ugok kayo, wala akong kamag-anak dito. Yun ang tandaan nyo. Dayo lang ako dito. Sinong maniniwala sa iyo na may kamag-anak ako? Lahat dito nakakilala sa akin, wala akong kamag-anak dito.
lahat kayong mga tauhan ni Pinunong Kamandag, mga ugok kayo. Nagpakilala pa talaga kayo na kamag-anak ko. Sige lang, gawin nyo lahat upang matuntun kami. Lahat ng mga kasamahan kong mga hunters, mag-ingat-ingat tayong lahat. Dahil iniisa-isa nila tayo eh. Kahit hindi na tayo nag-explore, talagang gagabalain nila tayo. Talagang napipiko na talaga ako mga kamaster eh. Kaya ginawa ko ng video ngayon. Hindi ko lang talaga nakuna ng video kanina. Dahil yun nga, yung cellphone ko iniwan ko dun sa bata. Dahil mahilig sila maglaro eh. Tumingin ng mga cartoon. Kaya hindi ko nadala yung cellphone. Nung habang bumili ako ng kalahating kilong bigas, yun nga, nasilip ko bigla. Alam ko yung mga tindigan nila, yung mga paraan ng mga panunuot nila, yung kasuotan nila. Alam ko yan lahat. Alam naman natin mga kamaster. Kahit kayo, alam nyo yung kasuotan nila. Nagpanggap pa talaga na kamag-anak ko. Alam naman ng taga doon na wala akong kamag-anak kahit isa eh. Dayo lang din ako doon eh. Sa pinag-anuhan ko. Hindi ko lang talaga na-videoan. Kaya ito, ginawa ko tong video ngayon. Talagang napipiko na talaga ako. Pinilit nyo talaga akong bumalik. So lahat ng pinangakuan ko na mga kasulid natin, na tutulong tayo. Hindi ko yan anuhin. Gagawin natin yan. Kahit wala tayong baon, babalikan ko yan. Pasensya na talaga mga kamaster. Talagang napipiko na talaga ako sa mga tao na to eh. Kahit hindi ka na nag-explore, kahit pinili mo na yung pamilya mo, pinili mo ng magiging normal na tao o magiging normal na mamamayan na lang, sila lagi pa rin lagi pa rin sumusunod, lagi kang sinubaybayan kahit wala ka nang ginagawa. Pasensya ka na mga master kasi dito sa pinag-anuhan ko diyan, boarding house kasi ito, marinig mo talaga na may mga din, nag-ano ng TV diyan sa kabila, nanood ng TV. Kasi dito mga master, yung mga bahay dito, solar yung gamit, solar. Kaya hanggat may kuryente pa yung solar nila, talagang titingin sila ng TV kasi walang ibang dito, libangan eh. Kung may television ka man, yun lang. May radyo ka man, radyo lang. Tipikong na kayo, gumawa ko ng video ngayon eh. Hiniram ko muna itong cellphone sa kanila. Inuha ko muna dun sa anak ko. Sabi ko, gawa lang muna ako ng video na. Kasi talagang napipikon ako. Hindi alam ng mga bata na hinahanap kami kanina eh. Hindi ko lang talaga nadala yung cellphone ko. Payo ko lang sa inyo mga ka-hunter, mga kasamahan nating hunters. Ingat-ingat lang tayo mga tol. Dahil kahit wala na tayo sa explore, pilit pa rin nila tayong ginagambala. Kahit hindi tayo nagpapakita na, sila yung lulusob at lulusob sa ating pamamahay. Gagawa sila ng paraan. Kaya parang nasasagad na yung pasensya ko talaga eh. Ako, ilang bahay na yung nilipatan ko, mga kaibigan ko. Hindi ko binidyohan yung mga pagmumukha nila dahil privacy nila yun eh. Ayaw ko rin madamay yung mga pamilya nila. Sapat na sa akin yung pinatira nila kami sa bahay nila. Inanuhan ko na rin sila ng mga payo na pasensyahin nyo na. Kaya kami na lang pilit umiwas sa mga bata. Pero ngayon, talagang nasagad na yun sa yung boundary ng ko eh. Kapipiko na talaga ako, nagpapakilala pa talaga na kamag-anak. Hindi nyo lang ako nakikita kanina eh. Buti na unahin ko kayong nasilip ko yung mga kasuotan nyo. Nanghihinala na talaga ako. Sabi ko, putang ina ng mga tao na to. Sorry mga kamaster. Sabi ko kanina, gago itong mga tao na to Talagang nagpapakilala po talaga na. Buti na lang talaga yung mga residente doon. Talagang may tumakbo pa talaga sa akin. Sabi, idol, may ganito ganyan. Kamag-anak mo daw. Sabi ko, wala akong kamag-anak. Alam nyo naman yung totoo, di ba? Wala akong kamag-anak. Kaya nga hindi namin sinabi na nandyan ka. Na lang namin, tinuro namin sa ibang lugar. Salamat talaga sa inyong lahat. So, shout out sa inyo. Sa lahat ng nag-report sa akin kanina. Na, ayun,
Tinulungan nyo ako na hindi nyo ako sinuplong sa kanila. Kaya sulit yung papasalamat kong ipaparating sa inyo. Hayaan nyo mga tol, balang araw. Lahat ng tumulong sa amin, sa mga bata. Magagantihan ko rin kayo. Kung hindi man sa pamamagitan ng pinansyal o ano. Hindi natin alam. Panginoon na lang yung bahala sa inyo. Kaya napipikon talaga ako mga kamaster. Kaya ginawa ko yung video na to. Ako nananahimik na talaga ako pinunong tawag itong pagmumukha mong pinaka buraot na muka. Laki pa lang yung butas ng ilong mo. Mas ka pa. Pinunong kamandag. Alam ko matibay ka rin. Alam ko sa larangan ng mga orasyon, mas matibay ka talaga sa kumbaga kumpara sa amin eh. Dahil nakita na namin yung ano mo dati. Kahit si Sart nga, dinala mo, hindi ka namin nakita eh. Kaya nasabi ko nga, mas mataas ka ng antas konti sa amin. Pero yung mga tauhan mo, pag hindi yan tumigil, isa-isahin ko talaga yan. Napipiko na talaga ako sa ginagawa nyo sa amin. Ako, mismo sa sarili ko. Hindi na ako nag-i-explore. Hindi na ako nagpapakita sa social media. Bihira na lang ako mag-upload. Kahit nga anong gawin ko, gustuhin ko mang ikumusta kayo, hindi na lang. Para medyo malasap naman natin yung normal na buhay. Pero talagang pinipilit nyo talaga akong ibalik yung dati Yan, nagawa ko tong video mga master. Para naman sa ganun. Ito na siguro yung oras o panahon. Para tayo na naman yung kumilos. Hindi ko kayo bibiguin. Lahat ng nagsabi na tulungan natin yung si Dilubyo, hindi ko kayo bibiguin. Nakaimpake na ako doon. Yung anak ko, ibinilin ko na sa papa ko. Tapos, kung sino man yung susunod sa akin, na-chat ko na sila lahat. Hindi pa sila naka-reply. Kung sino man yung susunod, i-PM nyo lang ako mga tol. Lahat ng chinat ko, i-PM nyo ako. Huwag lang tayo dito sa social media dahil para hindi naman nila malaman. I-PM nyo ako directly sa messenger ko. Kung saan tayo pwedeng magkita ng bundok. Para doon tayo magkita-kita lahat. Tutugisin natin itong mga nayupak na na to kahit hindi na tayo nag-explore. Kahit gusto na natin yung normal na buhay. Talagang hindi tayo titigilan. Nagpanggap pa talaga ng mga kamag-anak ko. Wala akong kamag-anak na yung buraot yung muka. Malaki yung butas ng ilong mong tinatawagan nila na pinunong tawag sa'yo. Pinunong kamandag. Susuka ako sa pagmumukha mo. Pasensyahan nyo talaga ako ngayon mga master. Pang sumalta bigla yung dugo ko sa narinig ko kanina eh. Nagalit lang talaga ako kasi nagpakilag. Gusto talaga nila akong kunin kasi lahat siguro kami mga hunters na isa-isahin siguro nila kami na tumigil na. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, 'di ba? Yung may nag-comment din na may nag-comment din na wag na lang yung trabaho na ganyan. Mamuhay na lang kayo ng normal, lumayo na lang kayo. Ganyan. Dalhin yung ako, ginawa ko na yan, lumayo na ako. Inumpisahan ko na mabuhay na normal, hindi na nga ako nag-upload eh. Pero sa ginawa nila, nakita nyo naman, 'di ba? Nilusob nila yung bahay ko, iniisa-isa nila kami. Nagkuha na naman sila ng ibang hunter, binihag na naman nila, hinipnotize na naman nila. Talagang hindi nila kami titigilan. Kaya ito, buo na rin yung decision ko ulit. Babalik ako sa pag-explore. Ito, nakaimpake na ako. Pinunong kamandag, yung mga tauhan mo. Ito na ako. Tutugisin ko kayo lahat. Paunahan na lang. Talagang napipiko na talaga ako sa inyo eh. Gusto ko na sanang mamuhay ng normal. Gusto ko na sanang padama sa mga bata na lagi na kami magkakasama. Gusto ko na sanang ayaw mahiwalay sa kanila eh. Gusto kong palagi kaming ako nagluluto, ako naghahati sa eskwelahan, ako nagsundo. Gusto kong mamuhay ng normal talaga. Buti na lang kanina mga kamaster, nakauna ako doon. Tapos, pagliko ko doon sa kanto, nakabitbit na ako ng kalahating bigas, kalahating kilo. Kasi yun lang
Sorry mga master, yun lang yung ano natin eh. Narinig kong may nagsasalita na, kilala mo ba to si ano? Kilala mo ba yan? Dating hunter yan. Tapos ano, matagal na hindi nakauwi sa amin. Ang sabi pa mga kamaster, kamag-anak namin yan. Kamag-anak namin, hinanap lang namin kasi may gusto kaming ano sa kanya, iabot na tulong. Pagtingin ko, nakasilip ako bigla. Pagtingin ko, ang kamag-anak ko lang, ang kamag-anak na dito eh. Yung kasuotan nila, yun doon ako nakakapansin. Tapos may dala-dala silang pula na ano, pula na tela. Doon talaga ako, gusto ko talagang lusubin kanina. Sabi ko parang ako yung maipit dahil baka hindi alam ng mga bata na ganyan. Hindi ako makauwi pag titirahin ko. Siyempre hindi talaga ako uwi sa bahay pag titirahin ko sila. Pag yung mga bata hahanapin ako dahil hindi ako nadala yung cellphone, di lalabas sila ng bahay, hahanapin ako. Sila yung matsimpuhan, sila yung makuha sa daan. Kawawa, kaya nagtimpi ako sa sarili ko na tinitingnan ko na lang sila. Yun, lumakad sila ulit. Papalayo. Sabi ko, itong mga tao na to, hindi talaga to titigil. Hindi talaga titigil. Kahit wala na ako sa explore. Gusto ko lang sana mamuhay ng normal. Pero talagang hindi sila titigil. Kaya ako ngayon, nanggagalaiti ako sa galit. Pero pinipigilan ko. Pasensya na mga master. Minsan yung boses ko, minsan yung bibig ko ano talaga ng konting mura sa kanila. Pero hindi sa inyo yan. Para sa kanila yan eh. Kaya alam ko mapapanood nila to. Alam mo, marami silang ano eh. Yung siguro yung iba nakasubscribe sa atin. Updated yan sila eh. Dahil kahit anong lipat natin sa ibang lugar, talagang maano nila. Kaya kung napapansin yung mga master, hindi ako nag-upload na. Matagal na. Halos kami hindi na, gusto lang namin sanang mag-relax o mamuhay na normal. Pero talagang kami talaga yung laging sinusundan. Kaya sa lahat ng mga hunters dyan at sa magiging hunters pa, huwag tayong hihinto hanggang hindi sila mauubos. At yung nasa ano ngayon, critical mga tol, at mag-ingat-ingat kayo sa mga hakbang nyo ngayon dahil tuso sila ngayon eh. Gusto nila yung mga galawan madalian eh. Yung iba nagpanggap na normal na mamamayan din katulad natin. Pero makikita natin sa kanila yung mga kilos nila at yung mga pulang tela na laging nakadala-dala nila. Diyan natin maano eh. Matitingnan natin bakit may ganito. Dahil yung mga master, hindi ko nila lahat na maniniwalaan nyo ako na sa amin lang dito sa probinsya kasi. Once na alam mo yung mga ritual, once na alam mo yung mga tagulilong, mga ano dyan, basta ritual. Mga ritual na ginagawa namin o nila. Kapag nandyan na sa yung katawan yan, kung ano man yung hinahawakan mo, tulad nila na may lagi silang hinahawakan na pulang tela, ibig sabihin, may ritual silang dala. Kami din, wala kaming hinahawakan na tela, pero may mga kwintas kaming sinusuot tuwing kami ay mag-explore. O may mga gagawin kaming Latin na kami lang yung nakakaalam na hindi namin pinapakita sa camera. O minsan pinapakita namin, pero hindi niyo maintindihan. Maano na lang kayo na, oy, bakit ganyan yung nagsalita sila ng ganyan? Yung mga bibig nila, hindi namin yan inaano. Pero minsan kadalasan, hindi namin pinapakita na kami ay gagawa ng ritual din. Lahat ng naniniwala sa mga ritual, pinapakain namin yan ng dasal. May mga araw dyan, may mga araw at oras na kailangan natin papakainin yan. Yung mga dasal na lagi natin dinadala kung saan man tayo, yung mga ritual. Alam ng mga huntingero yan, alam nila yan. Alam ng mga huntingero yan. Yung mga usal na dapat bigkasin natin, kailangan tuloy-tuloy. Tingnan, may tatawag sa iyo sa likuran, mga kakilala mo, tatawagin ka, huwag kang lilingon, huwag mong ihinto yung pagdasal mo dahil yan yung kumakain sa ritual na ginagamit mo sa bawat explore. Dahil once na naputol yan, babalik ka sa simula, sasakit yung ulo mo.
Kaya huwag mong tigilan kahit may tumawag man sa'yo, mga kakilala mo, kahit kapitbahay mo, kapatid mo, sino man. Kaya nga yung iba nagre-ritual, nagpapakain sa kanilang mga ritual, sa kanilang mga gabay, nasa loob ng kwarto. Yan yung dahilan para walang disturbo, walang tumawag, walang makapasok, kailangan direkta. Pero kami, kailangan namin gawin yan kahit naglalakad kami, kahit nagmatakbo kami, kahit nandyan kami sa digmaan, pwede namin gawin yan. Dahil nasa panig kami ng Panginoon, hindi kami katulad nila na basta once may pulang tila sa noo o kahit sa kamay na dinadala mo, itim lahat tapos may cross sila na, yung iba kasi, minsan, kapareho namin ng mga anting-anting. Pero, iba yung mga hidka. Ano namin ba? Iba't iba yung mga ginagawa namin. Iba yung mga ginagamit namin. Yung iba kasi mga mga itim na mahika, ganun. Itim na mutya yung mga dala nila. Depende. Iba't iba. Ako sa sa lahat na lang naniniwala. Hindi ko pinipilit yung hindi rin naniniwala. Sa mga naniniwala lang. Alam naman natin na marami ring hindi naniniwala, di ba? Mas marami. So yun, may sasabihin lang ako. Bago ako babalik sa Explore, puntahan muna natin si Tatay Gimo. Puntahan natin si Tatay Gimo bago tayo babalik sa bundok. Sana nga mga kamaster may madala tayo dun. Kasi ako prangkala kung pagkataon wala talaga akong kahit piso ngayon, kahit isang kusing wala. Pero yung presensya ko dadalhin ko dun ka Tatay Gimo. Para naman makumusta natin yun. Kasi nung nakaraang gabi, yung naalala nyo yung batang gabay, nagpapakita siya sa nagpapakita siya sa pagtulog, panaginip. Iba yung pakiramdam ko mga kamaster. Iba yung pakiramdam ko talaga. Parang may mali. Hindi nagsasalita ang batang sugo. Pero yung kamay niya, ginaganon niya sa akin. Para bang hinihila niya ako. Parang may mali talaga. Kahit sa panaginip, alam ko may gustong ipaparating sa akin si Tatay Gimo. At yung batang sugo. First time kong nanaginip na hindi ko makita yung pagmumukha ni Tatay Gimo. First time kong hindi makita yung pagmumukha. At saka yung batang sugo. First time ko rin nakita sa panaginip ko na maraming pasa. Na yung kamay niya nakaganon lang sa akin. Tapos wala silang imik. Yung batang sugo, umiiyak lang. Kaya napaisip ako na bago ako pumunta sa bundok, daanan ko muna si Tatay Gimo kahit wala akong dala. Presensya ko lang yung dala ko. Dahil wala talaga ako, amin ko yan sa inyo. Pero dadaan ako ka Tatay Gimo. Promise ko yan. Kung ano man yung mangyari, ano man yung i-video ko yung lahat, ipapakita ko sa inyo lahat. Hindi na ako mag-videohan yung mga ganyan para hindi mag-video ako para malaman nyo kung saan talagang anong nangyari. Maghahanap tayo ng mga residente doon, mga lokal na pwede nating pagtanungan dahil maraming mga bahay doon, hindi lang malapit sa kubo ni Tatay Gimo. May kalalayuan din. Kasi doon sa mga hindi nakakalam, yung bundok na yun sa mga katutubo yun. Pero yung kubo ni Tatay Gimo, medyo may kalayuan sa mga bahay ng mga katutubo. Kaya kung ano man yung lakad ko bukas, magbibideo pa rin ako. Ako napipikaw na talaga kasi ako mga kamaster. Kung nakikita nyo naman, diba? Hindi na nga ako nag-upload eh. Hindi na nga ako nagpaparamdam. Hindi na nga ako nag-ano sa mga request kasi gusto ko talagang mamuhay na normal dahil ayun nga, parang namimiss ko din yung gumising ng maga, magluto, maghatid sa eskwela, magsundo, tapos magkwentuhan kami sa mga bata, si Batang Berdugo, ganun. Kumbaga, ginampanan ko ulit yung pagiging tatay ko kahit ako single dad ako eh. Pero gusto kong gampanan na pagiging ama at saka nanay. Kaya hindi ako nag-upload, gusto kong mamuhay talaga na Pero sa nangyari, bumili ako ng kalahating kilong bigas.
Buti na lang, nakauna ako ng bili sa tindahan, nakaliko na ako doon sa kanto. May narinig lang talaga ako na, yun nga, may nagsabi na, kilala ba daw ako, narinig ko yung pangalan ko, kilala ba daw ako, si MG, kilala ba daw. Kasi daw, kamag-anak ko daw sila. Yun yung narinig. Kaya napasilip ako bigla, pero hindi ako lumabas. Nasilip, gumanon lang ako sa, uy, ba't may ano na ako ngayon? Ba't may, ang tawag dito? Kamag-anak ka ngayon ako dito. Wala naman. Buti lang, lumakan na sila. Yun na. Pinuntahan ko yung isang nakahilala sa akin. Sabi ko, sino yun? Sabi na sa akin, MG. May naghanap sa'yo dyan, MG. Tapos hindi namin sinabi na nandyan ka. Eh, sabi lang namin, matagal ka nang wala dito. Nandito ka na. Hindi na namin alam kung saan ka ngayon. Sabi ko sa kanya, mabuti naman. Saan sila ngayon? Ayun na, sumakay ng motor. 6 sila na tao, 3 motor yung dala nila. Sabi ko, hindi nyo ba na sabi ng isa, may mga ano sila, yung isa, may mga garapa daw, yung mga garapa na ganyan. Alam ko na yan, alam nyo na yan, yung lahat ng ano, alam nyo na yung anong, yung mga pulantela, garapa, yung mga bungo ng maliliit na bungo. Alam nyo na yan. Sabi ko, buti na lang hindi nyo ako talaga sinuplong, hindi nyo sinabi na magkikilala tayo. Kaya, nagpapasalamat ako sa kanila. Ayun nga, sabi ko, hindi man ako makapagbigay ng pabuya o tulong, kahit kunting ano man lang, Diyos na nang bahala sa inyo. Dahil ako, hukaw din sa buhay din. Kaya nga, kalating bigas lang yung abot ng pera ko. Kaya, napikon talaga ako mga kamaster. Kaya ngayon, ginawa ko tong video na to. Ang gusto ko lang iparating sa inyo mga kamaster, sana suportahan nyo ako sa aking pagbalik. Pagdasal nyo ako na sana ay ganun pa rin sa dati. Sana ay hindi kayo mawala ng pag-asa na ano. Sana nandyan pa rin kayo. Salamat sa mga suportan nyo. Sa lahat ng mga solid at saka sa mga silent natin. Yung sa mga nanay na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ingat kayo dyan lagi. So hanggang dito na lang yung video natin mga master. At ako'y naka-impake na rin. At siguro madaling araw o anong oras basta ano na lang ako sa inyo, mag-update. So yun mga master, magandang gabi sa lahat at I love you. Salamat.